trees make known through the breeze our victories. Spread wide each ring, for you are the King, Blue Eagle, the King. For the eagle's the king of them all, and true feathers never before. For the blue and the white, and the eagle in flight, At an eagle fight fly high. Over the trees make known through the breeze our victories. Spread wide each ring, for you are the King, Blue Eagle, the King. For the eagle's the king of them all, and his blue feathers never will fall. For the blue and the white, and the eagle in flight, Ateneo will fight today, today. Fly high, over the trees make known through the breeze our victories. Spread wide each ring, for you are the King, Blue Eagle, the King. Spread wide each ring, for you are the King, Blue Eagle, the King. Spread wide each ring, for you are the King. Ah, Blue Eagle, the King. Magandang umaga mga kaibigan ni Jesus. Ipinagdiriwang natin ngayon itong misa ng pasasalamat ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang paring mamumuno sa ating pagdiriwang ay hindi na iba sa atin,
Makikilala ninyo siya dahil isa siya sa mga paring nagmimisa sa atin at baka sa kanya kayo nakapagkumpisal bago ang pandemya. Gaya ninyo, dito rin siya sa Ateneo Grade School nag-aral. Nagtapos siya sa grade school noong taong 1973. Gaya ni Father Salty, siya din ay true blue na Atenista. At nang tinawag siya ng Diyos, tumugon siya at naging paring Jesuita. Bilang Jesuita, naglingkod siya sa iba't ibang misyon ng kapisanan at ngayon, siya ang ingat yaman ng mga Jesuita sa buong Pilipinas. Pamumunuan tayo sa pagdiriwang ni Father J. Cesar R. Marin ng Kapisanan ni Jesus. Magkaisa tayo sa pag-awit sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Bayan lumawin ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan lumawin ng papuri, bayan lumawin ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang dalalag, inating ng lubos, pagkat kailan may pinababangayaan, minamahal ng kawan. Bayan lumawin ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan lumawin ng papuri, bayan lumawin ng papuri. Panginoon ating manliligtas, sa kalimitan siyang tanging lakas, pagkat sumpa niya'y naging iingatan, minamahal niyang bayan. Bayan lumawin ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan lumawin ng papuri, bayan lumawin ng papuri. Magandang umaga po sa inyong lahat at binabati ko rin po kayo ng maligayang Pasko ng pagkabuhay dahil tayo po ay nasa Easter season pa rin. Kaya't simulan po natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid kay Kristo na natitipon para sa misang ito mula sa iba't ibang panig ng bansa o maging ng mundo. Binabati ko lalong-lalo na ang magsisipagtapos ngayong taong ito at ang kanilang mga magulang, mga guro at mga kamag-anak. Ngayon ay magpapasalamat tayo para sa mga taon ng inyong pamamalagi sa mababang paaralan ng Ateneo de Manila. Tapos na ang unang yugto ng inyong pag-aaral at magpapatuloy na kayo sa junior high school. Isama natin ang ating mga pasasalamat sa Eucharistia at ipanalangin din natin sa Diyos ang mga nais nating pasalamatan.
ang lahat na naging bahagi ng ating paglalakbay sa mababang paaralan, ang mga guro, magulang, kaklase, kaibigan, mga pal, mga driver at yaya, at iba pang nakatulong sa atin. Ipanalangin din natin si Father Salty na hindi na nating kapiling. Sigurado ako na nais niya maging bahagi ng inyong pagtatapos bilang inyong punong guro ng nakalipas na ilang taon. Kaya naman, halina't simulan natin ang ating pagdiriwang at mapagkumbabang humingi ng tawad upang maging marapat na makinig sa salita ng Diyos at makasalo sa banal na piging. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tinuring mo kaming kaibigan at inalay mo ang iyong buhay para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Inutos mong ibigin namin at paglingkuran ang aming kapwa, tulad ng halimbawang iniwan mo sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu at isinusugo mo kami upang mamunga ng sagana. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magbigay papuri tayo sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ituro mo sa mga tagapaglingkod ng iyong simbahan na huwag hangaring paglingkuran, kundi maglingkod sa tanan. Ipagkaloob mong magkaroon ng kasipagan sa anumang ginagampanan ang mga inatasan at maging tapat maglingkod sa pagdalangin matimtiman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umayo dahil sa tanan, mabuting balitang alam. Umayo dahil sa tanan, mabuting balitang alam. Purihin ang buong, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa anila ginawa at umagas, at ang katapatan ay walang wakas. Umayo dahil sa tanan, mabuting balitang alam. Parangalan natin ang mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia.
Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo ng paggaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayong inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat at nakaraos tayong lahat nitong nakaraang taon sa kabila ng napakaraming pagbabago sa ating buhay. Batid natin na hindi ito naging madali para sa ating lahat. Sa halip ng araw-araw na pagpunta sa eskwelahan, nanatili tayo sa bahay upang gampanan ang ating mga tungkulin. Dahil nga hindi maaari ang harap-harapang pag-aaral, kinailangang mag-aral ang mga guro sa paggamit ng paraan na online. Gayun din kayo mga estudyante at magsisipagtapos. Maswerte ang karamihan sa inyo dahil hindi naman problema ang magkaroon ng mga gadget tulad ng computer, pagaman naging balakid paminsan-minsan ang internet connections. Nakakalungkot lang nga na sa huling taon ninyo dito sa mababang paaralan ng Ateneo, hindi man kayo nakatuntong dito sa buong taon. Ibang-iba ang kalagayan ng campus dahil tahimik at walang mga batang nagsisigawan, naglalaro at nagtatakbuhan. At dahil di pa tiyak kung kailan masusugpo ang krisis natin sa COVID-19 virus, malamang may babalik lamang ang face-to-face learning samantalang nandun na kayo sa junior high school hanggang 2025. Sa inyong pagtatapos, ginaganaratiya ng inyong mga guro na meron na kayong sapat na kaalaman upang patuloy na tumuntong sa susunod na nivel na hari nawa hahantong sa inyong pagtatapos sa mataas na paaralan at sa kolehiyo. Maliban sa kaalamang pang-akademyang natutunan ninyo, mahalaga rin nawa na sa inyong 6 na taong pananatili dito, nahubog din ang inyong pagkatao
na tumutugma sa vision ng Ateneo at spiritualidad ni San Ignacio. Dalawang bagay ang nais kong pagtuunan ng pansin. Una ay ang salitang magis, isang salitang Latin na nangangahulugan more, greater o higit pa. Kaugnay ito sa nakasanayan na nating AMDG, sa higit na ikadarakila o ikaluluhati ng Diyos. Sa madaling salita, kapag bahagi na ng ating pagkatao ang magis, sa anumang gawain at tungkulin na ibinibigay sa atin, huwag na huwag sana maging ganito ang attitude. Pwede na kung pwede pa. Hindi sapat na okay lang o okay na ang ating attitude sa buhay. Sa katotohanan, iba-iba naman ang ating kakayahan at galing, higit na mahalaga ay kung ibinuhos ba natin ng buong buo. At sana, may saya at galak ang lahat ng ating kakayahan sa anumang pinagawa sa atin dito sa paaralan. Ibuhos natin ang lahat ng ating makakaya sa mga responsibilidad at tungkulin dahil mabuting pagsasanay ito. Mabuti na magsanay sa mga good habits na pakikinabangan ng lahat. At sana totoo rin ninyong ipagkakaloob ang inyong sarili sa labas ng eskwelahan, sa bahay, at sa inyong komunidad. Kaugnay nitong magis ay ang vision, ang adhikain at misyon ng ating paaralan na ang kanyang mga estudyante ay maging tao para sa kapwa. Nagiging totoo itong layunin ng Ateneo kapag namulatan at natanggap natin na ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin at ang ating pinaghusay at pinagkaingatan ay di lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa kapwa-tao. Dahil nga biniyayaan tayo ng mabuting edukasyon dito sa Ateneo, sana naman magamit natin itong natutunan natin sa higit na ikauunlad natin at ng kapwa-tao. Sa krisis na hinaharap natin, kahanga-hanga itong proyektong Community Pantry na may prinsipyo na magbigay sa kakayahan at kumuha ayon sa pangangailangan. Nakakasiyang makitang ang napakaraming tao, mahirap at mayaman, na nagbabahagi ng kanilang makakayanan para matugunan ang mga pangangailangan ng tunay na naghihirap. Nagiging tao para sa kapwa ang lahat. Ayon kay San Ignacio, sa ating mga desisyon, ano nga ba ang higit na makapagbibigay ng higit na paglilingkod sa Diyos at sa pangkalahatang kabutihan? Kaya nga may kaugnayan ng salitang magis sa AMDG na alam ninyong lahat sa higit na ikadarakila, sa higit na ikaluluhati ng Diyos, na sana palagi nating matatandaan at hindi kailanman malilimutan. Ginagawa natin ang magis o gitpa ang mas mabuti para sa Diyos at para sa kapwa at hindi para sa atin. Kaya nga mahalaga na ang paggawa natin ng higit pa at para sa kapwa ay nagmumula at bunga ng pagmamahal. Ang pagsasabuhay ng magis at maging tao para sa kapwa ay sa dahilan ng pag-ibig na siyang tema ng mga pagbasa sa umagang ito. Sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Kolosa, may tutumbas ang pag-ibig sa pagiging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, matiisin at mapagpatawad. Kaya naman kung tatanungin natin ang ating mga sarili, mahabagin, magalang, pasensyoso, at mapagpatawad ba tayo dahil iyan ang mga tanda na natututo na tayong magmahal. At sa Ebanghelyo, pag-ibig ang kautusan ng Panginoong Jesucristo sa mga kaibigan niya at sa sino mang naghahangad na maging mga tagasunod niya. Bahagi itong Ebanghelyo sa huling habilin ni Jesus. Ilang beses inulit dito ni Jesus ang kahalagaan ng pag-ibig na alam natin ang siyang pinakamahalaga sa buhay. Sa pag-ibig lamang, nagiging makahulugan ang buhay dahil sinusubukan nating tularan ang ating Panginoon at kapatid na si Jesus na nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Nitong mga nakaraang buwan, may dalawang Atenista na maaari nating ituring huwaran na tunay na alagad ni Jesus dahil pinagsikapan nilang tuparin ang kanyang utos na hamalin ang Diyos at kapwa. Ipinamalas nila ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng magis at pagiging tao para sa kapwa.
Ang una ay si Jessa Filenia, na Atenista all the way. Nakilala siya sa insurance industry. Marami ang nagpahayag sa mga misa tungkol sa kanyang kabutihan. Isa siyang mapagmahal na ama at lolo, tapat na asawa, mabuting anak at kapatid, magaling na mentor, tapat na kaibigan, matinong pinuno at kaklase. Kitang-kita na naisabuhay niya ang magis at naging tao para sa kapwa. Sa kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya at mga katrabaho, panay kabutihan ang kanyang ibinahagi. Sa madaling salita, mabuti at banal na tao si Jess dahil tunay siyang nagmahal. At syempre, di na tayo kailangang lumayo. Walang iba kundi si Father Salty na true-blooded Atenean din. Una ko nakilala si Father Salty nang pumasok kami sa RVSU House bilang pre-novices noong 1986. Kaya halos 35 years ko nang kakilala si Father Salty. Mabuting tao siya, mapagbigay, maalahanin at sensitibo sa mga pangangailangan ng iba. May pagkabugoy, palabiro at pilyo si Salty, pero alam natin wala naman siyang masamang intensyon. Madaling kausap kasi simpleng tao. Isinabuhay din niya ang magis sa kanyang pagiging handa sa anumang assignment na ibinigay sa kanya. Sa edukasyon sa Ateneo de Iloilo, sa parokya ng Santa Maria sa Iloilo, sa mga may sakit sa Philippine General Hospital, sa paghubog ng mga nobisyo sa Sacred Heart Novitiate, at nitong 3 nakaraang taon, bumalik dito sa Ateneo Grade School. Pinag-usahay niya ang kanyang paglilingkod hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi pati sa kanyang mga kasamahan sa mga ministeryo. Nitong nakaraang taon, patuloy ang grade school sa pangunguna ni Father Salty na tumugon sa mga pangangailangan ng napakaraming tao. May mga guro at mga administrators at tumulong sa paghahanda ng mga food packages para sa mga mahihirap sa covered courts na proyekto ng Tanging Yaman, Simbahang Lingkod ng Bayan at Dream Team ng Ateneo. Lahat ng kanyang paglilingkod ay pagpapamalas ng kanyang pagiging tao para sa kapwa. Mabuti at banal na tao din si Father Salty dahil tunay siyang nagmahal. Kaya sa inyong mga magsisipagtapos sa mababang paaralan, nakatulong nawa ang lahat ng inyong natutunan sa loob ng paaralan nitong nakaraang 6 na taon sa paghubog ng inyong pagkatao na may pagpapahalaga sa magis at pagiging tao para sa kapwa. Mamamalas ang inyong pagsasabuhay ng magis tuwing pinagbubuti ninyo ang inyong pag-aaral at anumang gawaing pinagkakatiwala sa inyo. Higit pa, palagi niyo nawang isipin na ang mabuting edukasyon na inyong natanggap ay di lamang para sa sariling kapakanan, kundi may mga puso kayong nagmamalasakit at nagmamahal lalo na sa mga dukha, mga binabaliwala at itinataboy ng lipunan, dahil iyan ang tunay na malapit kay Jesus na inutusan tayong magmahal. Bilang katapusan, angko panguling pangusap mula sa unang pagbasa, ngayon nagpapasalamat kayo sa inyong pagtatapos sa mababang paaralan. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Malinaw na sinasabi nitong mga salita na ang lahat tungkol sa atin ay patungo sa pasasalamat sa Diyos. Panalangin ng bayan, sa kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin, niloob ng Diyos na mag-alay si Jesus at mabuhay na magmuli. Kaya may tiwala at pananalig tayong manalangin sa Kanya. Sa bawat luhog ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating inang simbahan, higit na may sa buhay nawa ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, at mga binyagan. Ang turo at halimbawa ng Panginoong Hesukristo
na paglingkuran ang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang Pilipinas. Matamo nawa ng ating bayan ang kapayapaan at kaunlaran. Magkaroon nawa tayo ng mga pinunong maasahang masipag, mahusay at walang bahid ng katiwalian. At mahalin nawa ng bawat Pilipino ang ating bayan at kapwa mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang pagwawakas sa pandemyang ito. Madaliin nawa ang pagbabakuna sa mga mamamayan upang kahit papaano'y makabalik ang lahat sa daloy ng buhay. Matugunan nawa ang pangangailangan ng mga pasyente at mga frontliners. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga nangangailangan. Matulungan nawa ang mga dukha. Talingnain nawa ang mga may sakit. Pagmalasakitan nawa ang itinataboy ng lipunan. At mabigyang katarungan nawa ang mga api. Sa pamamagitan nila, ang isabuhay nawa ng mga tagasunod ni Kristo ang utos niyang paglingkuran ang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating paaralan, ang bawat mag-aaral, guro, manggagawa, magulang at mga nagtapos dito. Maging tatak nawa ng isang mabuting pag-uugali, malalim na pananampalataya, malasakit sa kapwa at sa kapakanan ng nakararami, at paglilingkod ng walang kapalit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Maging mapagpasalamat nawa tayo sa lahat ng oras sapagkat lagi nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Masuklian nawa natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pagmamahal, paglilingkod, paggawa ng mabuti, at paging bukas palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak at ipagkaloob mo ang lahat ng makatutulong upang kami higit na makasunod sa iyong anak sa pagmamahal at paglilingkod para sa iyong higit na ikaluluwalhati sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang banal na Ama ni Jesucristo na nagpakumbaba sa paghuhugas ng mga paa ng mga alagad bilang aming halimbawa. Tanggapin mo ang paglilingkod ng may pagpapakumbaba upang kaming gumaganap sa paghahain sa iyong dambana ay mapuspos ng Espiritu ng kababaang loob at pagtitiyaga. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos luwalhati ang langit at lupa. Santo, Santo, sa kaitaasan, pinagdarama ito sa ngalan ng Panginoon. O Santo, Santo, sa kaitaasan, O Santo, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sarili sa inihain, bilang pagkain inuunan, pinagsasaliman at nagsasaliman hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Sandali po tayong manahimik at alalahanin po natin ang mga mahal nating yumao. Lalo na si Father Salty, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga tagasunod ni Jesus na kanyang isinusugo, at ipong awitin ngayon ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na nabuhay na mag-uli ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito si Jesus na siyang nabuhay na mag-uli. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay Gagaling na ako. Dasalin natin ang espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga lingkod na nakinabang sa pagkait inuming banal ay pagkalooban mong makaganap sa tungkuling idulot sa tanan, ang mabuting balita at piging ng pag-ibig na tunay sa iyong kadarakila at kaliligtas ng nananalig na sambayanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Naging kaugalian na natin sa tuwing idinaraos ang misa ng pasasalamat, ay nagkakaroon ng palitan ng sulat ang mga mag-aaral ng ika-6 na baitang at ika-5 baitang. Nagbibigay ang mga estudyante ng ika-5 baitang ng kanilang pabaon para sa kanilang kuya sa kanilang paglipat sa junior high school. Ang mga kuya naman sa ika-6 na baitang ay mag-iiwan ng kanilang habilin sa mga nakababatang kapatid, mga bilin at aral na gusto nilang ibahagi sa kanila. Pakinggan natin si Joaquim Gabrio G. Tria, presidente ng Phi Bagobo, vice-presidente ng AGSCOM, at kinatawan ng ika-5 baitang para sa kanyang pabaon. Mahal naming mga kuya, kasama ang lahat ng mag-aaral sa grade 5, pagbati sa araw ng inyong pagtatapos. Nakatutuwang isipin na kahit online ang setup natin ngayong taong ito, ay nagawa ninyong nakataas noo na maisakatuparan ang lahat ng inyong mga tungkulin upang tuwirang matawag na isang graduate ng Ateneo de Manila Grade School. Sa isang paalis o pabiyahe, may pabaon kami para sa inyo. At ano pa ba ang higit pa, kundi ang iba't ibang mga alaala at gawain dito sa tinuring na natin ikalawang tahanan, ang Ateneo Grade School. Samahan ninyo akong balikan ang mga matitingkad na alaalang ito. Una, noong grade 1 at ang unang pagtungtong ninyo sa inyong classrooms. Ikalawa, sa grade 2, nung nag-first Holy Communion kayo. Pangatlo, sa grade 3, sa inyong winning night. Ika-4, sa grade 4, sa inyong kite flying day. At sa huli, noong nakaraang taong lamang sa grade 5, nung nag-boys camp night kayo kasama ang inyong mga tatay o kumakatawang mga tatay. Huwag niyo rin sanang malilimutan ang mga gawain ito sa grade school. Ako, naaaliw pa rin ako kapag naalala ko ang paggamit ng meal card sa cafeteria. Pagkatapos pagdating ng bill, parang mahihimatay si nanay. Tama ba? Ang pagkakaroon ng isang rosaryo sa inyong bulsa. Ang paggising ng maaga na hindi kayang gawain kapag ordinaryong araw na may pasok dahil lakbay aral o field trip ninyo. Nilagay niyo rin ba sa recyclable containers ang inyong baon? Ang paghahanda at pagdalo sa pista ng mga anghel, ang rides, bazaar, toy booth, at sa huling araw ng salo-salo, kasama ninyo ang buong pamilya. Anong surprise naman ang ginawa ninyo? Libre lahat ng yan. Ang kailangan lamang ay hindi ang mga ito malilimutan. Laging tandaan na kayo ay parating na sa aming panalangin. Pagpalain nawa ng Diyos ang lahat ng inyong hiling. Sana ay lalong mapalago kayo sa inyong sarili na maging tao sa kapwa, lalo sa mga panahong ito. Huwag niyo rin sanang malilimutan dalhin ang inyong rosaryo.
Mabigyan sana kayo nito ng ginhawa sa mga oras ng kaguluhan at naway mapalapit kayo nito sa Diyos at lalong-lalo na kay Mama Mary na ating patron. Muli, mula sa inyong nakababatang kapatid sa grade 5, ako po si Gab Tria na nagsasabi, binabati namin kayo! Congratulations sa inyong pagtatapos! Good luck! At sana maging masaya kayo sa junior high. Ad Maiorem Dei Gloriam. Ngayon naman ay pakinggan natin si Alexander Peter Benedict P. Lumibaw, presidente ng Sixth Savior, presidente ng AGSCOM at kinatawan ng ika-6 na baitang para sa kanyang habilin. Sa mga nakababatang mag-aaral sa ikilamang baitang, sa paglisan namin sa Ateneo Grade School patungong Junior High School, kaming mga kuya ninyo sa ika-6 na baitang ay may mga habilin na nais naming iwan sa inyo. Una, tinuturo sa atin na lagi nating ipakita ang ating galing sa anumang gawain na ibibigay sa atin. Bilang mga Atenista, tinuturo sa atin ang magis, ang paggawa ng higit pa sa inasahan. Sa pagsasabuhay ng magis, lalabas ang ating pinakamahusay at malalaman natin ang ating kakayahan. Maaaring sa simula ay hindi tayo magaling sa isang bagay, subalit kapag gagawin natin ang magis sa ating pag-aaral o pag-iensayo, pasasaan ba at magiging magaling din tayo. Hindi kinakailangan tayo ang laging panalo o number 1. Dapat lamang na sa lahat ng pagkakataon ay gawin at ibigay natin ang ating pinakamahusay para sa lubos ng kaluwalhatian ng Diyos. Mabibigyan din natin ng kasiyahan at karangalan ang ating pamilya, paaralan, at isama na rin ang ating bansa. Pangalawa, matutong harapin at kayanin ang mga pagsubok. Ang pagharap sa mga pagsubok ng buhay ay mahalaga, lalo na sa inyong paglipat mula grade 5 patungong grade 6. Maraming pagsubok kayong mararanasan na posibleng dala ng online classes o ng mga kaganapan sa ating paligid. Kinakailangang paghandaan ang mga ito at tanggapin ang mga ito bilang hamon na kapag malalampasan ay magiging mas mabuti tayong mag-aaral. Ikatlo, huwag matakot at mahiyang humingi ng tulong sa iyong guro, kamag-aral o kapamilya. Ang paghingi ng tulong ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Ito ay nagpapakita ng iyong katapangan na tanggapin ang katotohanan na may hindi ka alam o may hindi ka kayang gawing mag-isa. Ito rin ay nagpapakita ng pagpapakumbaba na handa kang matuto sa iba. Sa aking karanasan, masasabi kong handa at masaya ang guro at kaklase na tumulong sa mga nangangailangan. At pang-apat, matutong gumawa at mag-aral kasama ang iyong mga kaklase, kagrupo at kaibigan. Sa Ingles, be a good team player. Ang isang bagay na aking natutunan sa pagiging miyembro ng iba't ibang grupo ay ang parating pagkakaroon sa simula ng hindi pagkasundo kung ano ang dapat gagawin. Ang bawat miyembro ay may sariling opinyon at may sariling gustong gawin para sa grupo. Matutong makinig sa bawat isa upang maging madali ang pagbuo ng gawain. Pag-usapan at pagbotohan kung ano ang gagawin at tanggapin ang desisyon ng nakararami. Matutong magbigayan. Mas maganda ang kalalabasan kung tayo ay sama-samang magtutulungan. Ito ang 4 na habilin namin sa inyo. Una, gawin at ibigay ang pinakamahusay sa anuman at lahat ng bagay na ating ginagawa. Laging isa-isip ang magis. Ikalawa, matutong harapin at kayanin ang mga pagsubok. Ikatlo, huwag matakot at mahiyang humingi ng tulong. At pang-apat, matutong gumawa at mag-aral kasama ang iyong mga kaklase, kagrupo at kaibigan.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling pagkikita. Ad Maiorem Dei Gloria. Ngayon, babasbasan ni Father Cesar ang mga rosaryo na pabaon ng mga estudyante ng ikalimang baitang para sa kanilang mga kuya. Ama naming mapagmahal, basbasan mo ang mga rosaryong ito at ang mga atinistang tatanggap ng mga ito. Baunin nawa nila ang mga rosaryong ito sa kanilang paglalakbay sa daan ng buhay. Dasalin nawa nila lagi ang Santo Rosario at maging alaala nawa ito ng kanilang buhay dito sa Ateneo Grade School, kung saan sila hinubog upang mahalin ang anak mong si Jesus at ang kanyang inang si Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Inaanyayahan ko ang aking mga kapwa magulang para sabay-sabay na dasalin ang ating panalangin ng pasasalamat. Ama naming mapagmahal, pinasasalamatan ka namin dahil niloob mong makiisa kami sa iyong paglikha at pag-ibig. Sa aming pag-aaruga at pagpapalaki sa anak, nakaloob mo sa amin. Salamat sa iyong paggabay sa kanila, sa kanilang pamamalagi sa Ateneo Grade School. Manatili nawa sa kanila ang naranasang paghuhubog sa kabutihan at kabanalan, karunungan at kagalingan sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko ang mga kapwa ko guro upang sabay-sabay nating dasalin ang ating panalangin ng pasasalamat. O Diyos, sa iyong kabubuang loob, dinudulot mong matungayan namin ang pagsibol ng mga pinhim aming itinanim sa aming mga mag-aaral at makita namin ang bunga ng aming pagsisikap sa silid-aralan sa kanilang pagtatanong, pag-iisip, pagtingin sa katotohanan, sa pagtatagabay nila sa bawat hamon sa paaralan. At ngayon nga, sa kanilang pagtatapos sa bababang paaralan. Maraming salamat sa pagkakataong makapagbahagi ng aming sarili sa paghubog ng aming mga estudyante at pagturo sa kanila sa landas ng karunungang patungo sa iyo bilang kapakiisa sa aming dakilang guro at Panginoon, si Kristo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahaging ito, pakinggan natin si Randolph Joseph C. Barba Jr., ang kinatawan ng mga magsisipagtapos para sa pagninilay. Ang mga batang agila o nestlings ay inaalagaan, inaaluga, at pinakakain ng kanilang magulang. Nananatili ang mga ito sa kanilang pugad hanggang sa panahong handa na silang lumipad. Tulad ng mga inakay,
handa na tayong umalis sa ating pugad. Oras na ng pagtatapos ng 6 na taong kabanata sa elementarya at simula ng panibagong pakikipagsapalaran sa high school. Sa ating paglipad, dala natin ang mga alaala at aral ng nakaraan at sabay-sabay nating haharapin ang mga pagsubok ng bukas. Marapat ding pasalamatan ang mga tumulong sa atin sa 6 na taong pananatili natin dito sa grade school. Maraming salamat sa poong may kapal, sa mga biyayang ating nakamit sa bawat araw. Maraming salamat din sa ating mga magulang na laging sumusuporta sa atin. Taos-pusong pasasalamat sa ating mahal na paaralang Ateneo na naging ikalawang tahanan nating lahat, na humubog, umalalay, at nagpatibay sa ating pananampalataya, pagkatao, at kalaman. Salamat din sa ating mga dakilang guro na nagtiyagang gabayan ang ating pag-iisip, ating puso, at ating paniniwala upang tayo'y maging makadiyos at kapaki-pakinabang na mag-aral na may kakayahang mamuno tungo sa isang tuwid na kinabukasan. Maraming salamat sa lahating sakripisyo at paghihirap na inilaan ninyo para sa amin, lalo na sa taong ito. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng institusyong ito at ang magampanan ang mga tungkuling inyong itinakda para sa amin. Salamat, Ateneo Grade School. Oras na. Handa na kaming lumipad. Ad Maiorem Dei Gloria. The time has come when we can fly and spread our wings against the sky. There's a new world where we will try to live full lives as time goes by. Indeed, we've grown through all these years. Now we are strong, we have no fears. The facts of life we've learned to face to make us believe in life's tough race. We owe our growth to all
Mga kaibigan, palakpakan natin ang mga magsisipagtapos ngayong taong pampaaralang 2020-2021. Sayang at hindi na natin kasama si Father Salty ngayon. Kung nandito lamang siya, ito ang ibibili niya sa inyo. Mga minamahal na magtatapos ng Ateneo Grade School, maraming uri ng pagpapatotoo sa ating mundo. Yumayaman sa ari-arian at salapi, magkamit ng kapangyarihan at maging mapagmalaki sa ating kakayahan. Ito ba ang pagpapatotoo na ating hinahangad? Ito ba ang nagpapatotoo ng isang Atenista? Ang tanging magpapatotoo sa atin ay ang walang maliw na pag-ibig at habag ng Diyos na umaapaw mula sa ating mga puso sa pamagitan ng pag-ibig ng mga tao sa ating paligid at siyang magbubukas sa ating mga puso sa maraming mga karanasan sa hinaharap. At sa lahat ng pagsubok na nag-aabang sa inyo sa junior high school, huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot. Buksan ninyo ang inyong puso sa maraming mga karanasan na naghihintay sa inyo. Pakinggan natin si Ginang Chona Patricia Ciruno para sa mga pasasalamat. Marami ang nagtulong-tulong para maisakatuparan ang misa ng pasasalamat ngayong araw na ito. Unang-una, salamat sa inyo, Father Salty. Alam naming nandito pa rin kayo at ginabayan niyo kami sa paghahanda para sa misa ng pasasalamat. Alam din naming nakangiti kayo ngayon at kasama namin ang inyong matalik na kaibigan na si Father Cesar Marin, na siyang namuno sa aming pagdiriwang. Taos-pusong pasasalamat, Father Cesar. Nais din naming banggitin ang mga sumusunod. Ang A-team ng Ateneo Grade School, sina Dr. Jaime Jose G. Nicdao, Ginoong Jervy M. Robles, Ginang Virgie G. Esteves, at Ginang Nerissa G. Kabakungan. Espesyal na pasasalamat kina Ginang Rowena Regina G. Andrada at Ginoong John Jeffrey T. Velasco ng Campus Ministry Office. Sila ang nagbuhos ng oras at panahon para mabuo ang misang ito. Mula sa Jesuit Communications Foundation, si Father Emmanuel L. Alfonso S.J., ang Executive Director at ang laging maaasahang si Justin C. Pontino. Ang mga estudyanteng nagbasa sa misa, umawit ng salmo, gumawa ng habilin at pabaon, at nagbigay ng pagninilay. Sina Julio Alfonso C. Leonor, Jose Gabriel D. Salvador, Mike Zabdiel U. Lim, Nathan Henry S. Lumawan, Joseph Phineas D. Robles, Juan Antonio L. Cataroha, Filipo Marcos L. Nuestro, Jaden Caleb L. Junio, Joaquim Gabrio G. Tria,
Alexander Peter Benedict P. Lumibaw, at Randolph Joseph C. Barba Jr. Ang mga estudyanteng gumawa ng class banners: Joseph Anthony B. Ansay, Ephraim John Santiago, Johann Seth A. Lagman, Mateo Rafael D. Pilapil, Gio Ignatius Y. Arceo, Mateo Dono G. Gonzalez, Marcus Ivan M. Villegas, Idris Malik S. Villaseñor, Anton Miguel B. Balagtas, Lorenzo U. Defensor, Sebastian Andreo B. Sunglao, Marco Luis D. Martires, Juan Enzo N. Samaco, Rex Franco R. Rugayan, Yuan Rafael S. De Leon, at Brent Nehemiah C. Octaviano. Salamat din kay Ginoong Marcelino G. Arabit at lahat ng guro ng ika-6 na baitang. Kina Ginoong Glenn Bernardo L. Pascual, Ginoong Mark Anthony C. Cataroha, at lahat ng class parent representatives ng ika-6 na baitang. Sa Ateneo Boys Choir sa pamumuno ni na Binibining Daisy N. Marasigan, Binibining Rosel Eleanor H. Matias, at Ginang Maria Milet M. De Villa. Kay Christine Amara ng Information Technology Resource Management Office, kay Ginang Maricar Christine R. Panganiban, ang GLC ng Grade 5, kay Binibining Sandra S. Ledesma, ang napakasipag na sekretarya ng Grade 6, kay Ginang Maria Victoria E. de la Cruz at Ginoong Michael Ocampo mula sa Katigbak Educational Media Center, kay Ginang Lian Quizia G. Rosales at sa Computer Center, sa Facilities Management and Security Office, lalo na kina Ginoong Clarito Navas, Ginoong Dario Cruz, Ginoong Rosendo Lemos at Ginoong Kennard Dula, at sa mga gwardyang tumulong sa pagbuo ng audiovisual presentation, at ang Partage Photography na siyang bumuo ng AVP ng A Time to Fly. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga kaibigan ng manunubos na kanyang isinusugo ay mamunga nawa ng saganang kabutihan at kabanalan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo na kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan sa inyong pagsampalataya at tinanggap na binyag, naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga minamahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid at magsisipagtapos, tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili